President Bongbong Marcos turned over today assistance to those affected by the magnitude 7.8 quake in Mindanao. Mobile journalist Julie Baiza reports. Julie, go ahead. Diego, pinangunahan nga ni Pangulong Bongbong Marcos yung bawat bayan makikinabang sa South Cotabato at Cotabato sa Coronadal City. Itinurn over yung 40 million pesos na Social Civic Projects Fund Assistance sa provincial government ng South Cotabato habang 96 million naman sa provincial government ng Cotabato. Layon nga niya na kaagaran or mabilis na mayabot yung tulong mula sa national government. Ang sabi ni PBBM, kinausap na rin niya yung mga local government units para malaman kung gaano ba kalaki or kalawak yung naging epekto ng lindol sa Mindanao kamakailan lang. Inilatag niya yung pagbibigay ng 20 million na quick response fund pagkatapos ng lindol at kung ano pa yung mga ginagawa ng Department of Health at ng DSWD para matiyak nga yung kapakanan or kaligtasan ng mga residente. Ongoing din daw yung mga cash transfer o yung pagbibigay ng assistance. Sa ngayon, ang sabi ni PBBM, mahalaga yung assessment o yung pag-assess ng structural integrity ng mga infrastructure at iba pang lugar para maiwasan na yung masugatan or mayroon pang ibang masaktan. Kasabay nito, hinighlight din ng palasyo yung layunin na maiangat yung kapakanan ng mga magsasaka sa pagdalo din ni PBBM sa DA Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty at Walang Gutom program sa South Cotabato. Nagtutulungan daw yung DA at DSWD para masiguro yung food security. Binibigyan ng DA ng makinarya at saka mga binhi. Yung mga magsasaka habang ang sariwang produkto naman nila, pinamamahagi daw ng DSWD through the Walang Gutom program. Diego. Alright, Julie, ano pa yung highlights ng press briefing? Yes, Diego. Una dyan yung nangyaring shooting incident sa Tacloban. Heartbroken daw si Pangulong Bongbong Marcos. Ganyan nga inilarawan ni Palace Press Officer Claire Castro yung naging reaksyon ng Pangulo. Ang sabi ni Castro, hindi na raw katanggap-tanggap yung mga mararahas na pangyayari sa bansa, lalo na at kabataan yung mga involved at kabataan din yung mga biktima. Nung nabalitaan daw ng Pangulo yung nangyari, heartbroken nga daw siya dahil lumalabas na kinakaya ng magplano ng mga kabataan ng ganitong krimen at mga inosenteng kabataan din yung nabibiktima. Kasabay niyan, iniutos na rin daw ng Pangulo na alamin kung ano yung naging ugat ng mga shooting incident maliban nga sa nakitang posibleng impluensya ng mga gaming apps. Naitanong na rin sa palasyo kung may reservations ba sila sa mga isinusulungan na pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act. Ang sabi ni Castro, kagaya nga din nung nabanggit na before, depende raw yan sa magiging bersyon ng panukala na maipapasa or ihahain ng mga mambabatas. Aaralin naman daw ni PBBM yung lahat ng yan at para makita kung alin yung mga pinaka-nararapat or pinaka-mainam para sa mga kabataan. Finally, Diego, sinagot na rin ng palasyo si Senator Alan Peter Cayetano na nagsabi na nakatutok lang daw yung administrasyon sa impeachment trial. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, sa susunod daw, tanungin daw si Cayetano kung saan niya nalalaman itong mga kwento na to. Pero may patutsada siya, paano nga daw ba matatanong kung puro Facebook lang din daw. Iginiit din ng palasyo na sa pulong ng Pangulo ni hindi raw nababanggit yung impeachment trial at patuloy pa rin daw yung pagpapanagot or paglutas doon sa mga usapin gaya na lang sa flood control anomaly. Patuloy pa rin daw na kumikilos yung DOJ, NBI at iba pang mga ahensya ng pamahalaan para matiyak na mananagot yung mga dapat managot. Julie, may comment ba sila on, regarding the impeachment, kasi naging very controversial din yung kung sino ang possible na magiging presiding officer ng impeachment trial. May nabanggit ba si Yusek Claire? Diego, sa ngayon wala pang inilalabas na pahayag ang palasyo tungkol dyan. Ang malinaw din naman yung sinasabi nila na hindi naman daw sila nakatutok sa impeachment trial at patuloy pa rin daw at nagsusulong ng mga proyekto ng administrasyon. Hindi raw yan maaantala kahit na gumulong pa yung impeachment trial. About yung mga priority measures leading up to yung SONA ng Pangulo, all systems go na ba? Ang sabi ng palasyo nung nakaraang linggo pa, patuloy pa rin naman daw yung paghahanda ng administrasyon sa darating ng SONA or Ulat sa Bayan ni PBBM. Sa ngayon, hindi pa nagsasabi kung ano ba yung mga proyektong ilalatag ng Pangulo dyan nga sa kanyang SONA, kung ano yung mga i-highlight niya. Pero like last year siguro, hindi naglabas yung palasyo at sabi nga nila, sorpresa, ayaw nilang i-preempt ang Pangulo or pangunahan kung ano ba yung mga
natupad ng kanyang administrasyon or ano yung magiging ulat niya sa taong bayan sa kanyang zona? Well, keep us updated regarding sa mga updates and the other info. But for the meantime, thank you very much for your report, mobile journalist Julie Baiza.